Magandang gabi po. At din po sa iba sa batang Acts chapter 11. The book of Acts chapter 11. The book of Acts chapter 11. At kung kayo ay ay ating pong basahin mula po talatang 20 hanggang 26. Acts 11, verse number 20, number 26. Verse number 20, and some of them were men of Cyprus and Cyrene, which, when they were come to Antioch, spake unto the Christians, preaching the Lord Jesus. The tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem, and they would send forth Barnabas that he should go as far as Antioch. For he was a good man and full of the Holy Ghost and of faith, and much people was added unto the Lord. And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people, and the disciples were called Christians first in Antioch. Now, ngayon po gabi ay ating pong titignan dito po sa Bible yung mga pangyayari kung paano itong mga tao ito ay tinambag ng mga Kristiyano. At pangalawa, what it means to be a Christian. Anong ibig sabihin ng pagiging Kristiyano? Now, alam natin na kapag ang tao ay tumanggap sa ating Panginoon Kristo, siya pinaligtas, siya ay Christian. Si Christian na magtawag talaga para po sa atin. Pero sa gabi nito, ay ibig ko po na ating tinanin ng mga talata, at ibig ko makita po niyo na maliwanag na yes, na it is possible na ligtas ang isang tao, pero hindi siya Christian manatawag in Bible definition. Naman niyo po ako? Ibig ko makita na dito sa ating lesson ito, ay ibinakikita maliwanag na it is possible to be saved and not be the Word of God defines as a Christian. Tingnan niyo po, in Acts chapter 2, verse number 41, tingnan niyo po, alright, in Bible definition, okay, in Bible definition, okay, in chapter 2, verse number 41, okay, so in the Bible, then they that gladly received His word were baptized in the same day. They were added unto them about 3,000 souls. Now, hanggang sa verse number 47, ay inyong pasinin ito po, na ito po'y resulta ng pangangaral nitong si Peter on the day of Pentecost. 3,000 ang naligtas, 3,000 ang nabutismuhan. Ano po? Alright. Pero makikita nyo, na hindi po sila tinawag ditong Kristiyano. Now, in chapter 4, verse 1 and 2, and as they spake unto the people, the priest and the captain of the temple and the sons came upon them, being grieved that they taught the people and preached through Jesus the resurrection of the dead. And according to verse number 4, howbeit many of them which heard the word believed. Nakikita mo yan? And the number of the men was about what? Alright. Kanina, 3,000, ngayon ay what? 5,000. Now, ito yung ikalawang pagkakataon si Peter ay
nag-preach dito sa mga Hudyo. No? Now, in Acts chapter 8, 26 to 39, ito yung si Philip ay kanyang nagpunta ng disyerto at kanyang nawin sa Panginoon itong Ethiopian eunuch. Hindi ba naligtas? At pagkatapos sa what? Nabaptize? Alimit mo? Na mag-isip chapter 9, na doon yung conversion nitong si Saulo na naging si Pablo. Na si chapter 10, naroon si Cornelio, nakunin po? Si Cornelio, yung Italiano, at yung kanyang sambayan, hindi ba? Hindi ba? Ay nangaligtas. Amen? 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 Now, pagdating ng chapter 11, narito, dito na po, yung mga ligtas ay tinawag, unang-una, na Kristiyano dito sa Antioquia. Now, according to verse number, chapter 11, bakit siya tinawag na Christian? Anong dahilan? Sabi ng verse number 20, yung aking nasa rin anong dahilan? They preach the Lord Jesus. Nakatinig mo yan? They preach the Lord Jesus. Amen, Christian? Amen? At sa verse number 26, nakatinig mo, di ba? Nakatinig mo yan? Ano ba po? And when he had found him, he brought him unto Antioch, and it came to pass that the whole year they assembled themselves with the church, and the Pentecost people and disciples were called what? Christian in Antioch. Now, bakit yung tinawag na Christian? Because they preach the Lord Jesus. Amen, Christian? Amen? At isa pa, itong mga tao nito na naligtas ay kinakita sa nakakaibang klase ng pamumuhay. Iba sa pamumuhay ng mga tao doon sa Antioquia. Kakaiba sila. Or kaya nga, ano sabi ko rin kaya nga, it is possible to be saved, at hindi Kristiyano matatawag by the Bible definition. Ano ito? Ano siya? Kaya tingnan natin, ngayon gabi dito sa Bible, what a real Christian is by the Word of God's standard. Alright? Kasi, sa kasalukuyan, tinatawag natin Kristiyano ng isang tao, hindi sa pagitan ng Bible standard, kundi naman, world standard. Di ba? Yung naging kasabihin na, Christian na yan. Mga Christian yan. Okay? Kaya sabi ko, ating tinanong gabi, what a real Christian is by the word of God's definition. Kaya yun ating naging title, are you a real Christian? Are you a real Christian by the Bible definition? So help me with the Lord sa pag-atid ng iyong salita. Sabi po, i-equip mo pa, turuan pa, palakasin pa, bigyan mo ng karunungan at encouragement para magpatuloy kami ayon sa iyong kalooban. Ilihin ko ang patuloy mo o God Spirit sa pagtuturo sa iyong lingkod at sa mga tao mong nakikinig po ngayon. Hinihiling ito sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Are you a real Christian by the Bible standard? Now, what a real Christian is by the Word of God's definition. Number one, they not actually Christian because they were preaching Christ. Alright? Because they were preaching Christ and being Christ-like sa kanilang pagkilos. And he said, amen? Now, maliwanag na itong mga tao sa Antioch, alright? Ay talagang halos araw-araw nila napapakinggan yung pangalan Kristo Jesus, Lord Jesus.
mula sa bibig nitong mga disciples na ito. Kaya nga sa bandang huli, sa pakagbukang bibig nila, itinuturo nila, ipinapangalan nila, ay tinawag silang Christian. Alright? You see, kaya nga, they were preaching Christ and being Christ-like in their action. Ano ibig sabihin? Number one, okay, number one, every Christian promote the Lord Jesus. Alright? Ang tunay na Kristiyano, okay, they promote the Lord Jesus in all areas ng kanilang buhay. Nakita niyo? Oh. Now, kasi from verse number 21, verse number 20, okay, preaching the Lord Jesus. Kita niyo po? Yung ginagawa ng mga Christian, ng mga disciples sa Antioch. Verse 21, pakita, and the hand of the Lord was with them. Nakita mo? Nakita niyo po yan? Sumasagot ng Panginoon. 22, nakita kayo? Then tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem. Hanggang Jerusalem, nakaabot yung kanilang pagkaon. Okay? Kaya isinugo nila si Barnabas upang talagang alamin yung kalalagayan ng mga disipulo doon sa Antioch. 22, pakalakas. Who, when he came, heard, seen, hindi lamang niya nakakinggan. Kundi mo, nakita niya. Ano nakita niya? Yung action. Ba? Yung action. Yung kilos. Yung mga naligtas. Anong action mo? Kasi they what? Christ-like. Namumuhay sila na talagang tulad ng ating Panginoong Kristo. Are you with? Amen? Who when they came and had seen the grace of God was glad and exhorted them, that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. Alright? Sabi niya nga, yes, every Christian promote the Lord Jesus in all areas of their lives. Okay, pangalawa. Alright, so verse 26, tinawag siya Christian. Bakit? Okay, because every Christian will also strive to maintain what? A good testimony. Nakita niyo? Kaya, di ba lagi binabanggit yung salitang Kristiyano ay parang pangkutya lamang sa kanila? Kinukutya lamang sila? Sapagkat meron silang mga testimony, kakaiba yung buhay nila. Maliwanag ba? Kakaiba yung buhay nila. Hindi sila kapareho ng mga pagano doon sa Antioquia. Maliwanag ba mo rin? Samantala ngayon, di ba? Christian sila, mga Christian. Okay? Pero walang pagkakaiba yung buhay sa unsaved. Di ba? Kahit sa church, para kang nasa concert. Di ba? Kahit yung nagpipreach, mukhang unsaved. Di ba? May mga concert sila. Ang Christian concert. Pero hindi naman talaga si Kristo ang ipinopromote. Hindi ba? Ang ipinopromote, yung kanilang sarili para maging famous. May crusade, pero ang pangalan na sa crusade, yung pangalan ng preacher, hindi yung pangalan ng Panginoon. Di ba naman siya? Yan yung siya. Minsan, mahirap maghanap sa YouTube ng mga kanta. Sabagat yung mga kanta, simple lang, pero yung kanta, pinahihirap pa. Gusto lamang i-display yung kanilang talent, hindi si Kristo. Ibig lang yung pinagkakabilit. Ano ba naging sabihin? Okay. Ipinagkakabog nila yung talento nila, hindi ang ating Panginoon. Bakit mo ba Justin? Yung ilang mga okay, din po. Sino pinagpuro mo?
Hindi ko sino pinapromote? Christian service yan. Sino pinapromote? Yung tao, hindi ang Panginoon. Amen? Maging sa pag-awit, ang pinapromote, yung talento nila, hindi si Kristo. Pero, pero parang ang tawag sa kanila, Christian. Hindi ba? Mga Christian daw yan. Pero mga Christian. Wala na ano. But a real Christian strive to maintain what? A good testimony. Diba? Na makita ang Panginoon sa kanilang buhay. Alright? Kasi, but sa to say, yung mga sabi, they are saying they're Christian, ang makikita mo ngayon, alright, ang makikita mo yung kanilang pananamig, yung kanilang music, yung kanilang language, yung kanilang action, ay tulad din ng mga unsaved sa ating paligid. Right? Hindi tulad itong mga Christian, itong mga mananang palataya sa Antioquia. Right? Dahil si Kristo, makikita mo sa kanila, buong bibig nila, sa kanilang pagtuturo, at sa kanilang pong pangangarap. Alright? Ngayon, Philippians chapter 2, verse number 5 to number 8. Isang bagay pa na kapansin-pansin ngayon sa mga nagsabing Christian din sila. Yung bang wala silang discernment. Alright? Walang doktrina, walang discernment, kanilang ipinapalagay na basta may pangalang Kristo, Kristiyano, ay Kristiyano. Okay? Alright. But in Philippians chapter verse number 5, tayo po dito, as a Christian, as a real Christian, anong turo sa atin? Anong turo ba? Magkaroon kayo ng ba? Okay? Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Anong turo sa atin? Na tayo, na tunay ni po Kristiyano, ay magkaroon ng pag-iisip na tulad ng pag-iisip ng ating Panginoong Heso Kristo. Okay? Ito yung turo sa atin. Okay? That we are to have the mind of Christ. Okay? As a real Christian, ibig Lord, we are to have the mind of Christ. Now, ano bang pag-iisip mayroon ang ating Panginoon? Ano bang ibig sabihin ng Lord na magkaroon na ng pag-iisip na way na kay Kristo din naman? What is verse number 7? That's Philippians chapter 2, verse number 7. Ang ibig sabihin na magkaroon tayo ng pag-iisip na ito ay na kay Kristo. Upang makita sa atin ang tunay na pagiging Kristiyano. In Philippians chapter 2, verse number 7. Nandiyan kayo? Alright. Sabi sa verse number 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Magkaroon ng pag-iisip. Ito ay na kay Kristo. Anong pag-iisip na? Anong pag-iisip nito na natin Kristo? Verse number 7. But made himself of no reputation. Hindi ba yan? Now, sa Tagalog, hindi mo makikita yun. But the Bible says, na siya bagamat Diyos, bagamat kapantay ng Diyos, hindi inaring pananang ang pagkapantay sa Diyos, but made himself of no reputation. Hindi niya pinagpalagya yung kanyang sarili. Okay? Ito may katulad ng Matthew 20:28, Chain na parito, hindi para maglingkuran, kundi upang maglingkod. Amen, sir? Amen? Alright, tapos inyo po, lagi din binabanggit na ginagawa niya yung gawain ng Ama. Tapos yun po? Hindi niya binabanggit yung kanyang pangalan, kundi yung daging pangalan ng Ama. Magkano ka?
Jesus and not of us. Ibang isa. Amen? Amen? Hindi lang sa tuwi na, okay, hayaan natin ang Diyos ang magtataas sa atin. Hindi tayo ang magtataas ng ating sarili. Diba? Hindi tayo para gumawa ng ating pangalan, kundi i-promote ang kanyang pangalan. Alright? But so-called Christian today has become about putting on a show and entertaining the people. Alright? Amen? Sa halip na i-promote ang pangalan ng ating Panginoon Kristo. Ginagamit yung kanyang pangalan ng Lord para i-promote kayo kanila. Okay? Lahat ng masama, lahat ng report ay parang palabas lamang, show lamang. Alright? Okay, secondly, sa verse number 7 pa rin, but with himself of no reputation and took upon him the form of a servant. Una, no reputation. Secondly, took upon him the form of a servant. Okay? As a real Christian, our life should be a life of service to God. Liwanag ba? A service to God and submission sa kanyang kalooban. Verse number 8. What's verse number 8? Verse number 8? Ano na kayo? Okay, pakabasa po verse number 8. And he found it partial sa man, he humbled himself. Ano pa? And became obedient. Obedient unto the death of the cross. Okay. Pangatlo, obedience through humility. Okay? Humility. At yung pagpapakababa. Maliwanag ba? Hindi lang siya nagpanyang alipin, kundi nagpakababa at naging masunurin hanggang sa kamatayan doon sa krus. Alright? Bagamat hindi niya kinakailangan sumunod, kasi sinabi, natuto siyang sumunod. Liwanag ba? Bagamat hindi kailangan magpasakop, natuto siyang magpasakop. Anyway, nagpasakop siya kay Mary, kaya kay Joseph. Alam niyo, nagpasakop siya sa government. Amen? Bagamat kapatid ng mama, pero pinili niya ito na second, yung ikalawang persona sa pagka-Diyos. Ano na din ulit? Kaya nga, a real Christian, ang tunay na Kristiyano, will follow the Lord example. Amen? Amen? Kaya what a real Christian is by the Word of God's definition. Ano yung number one? Okay. Preaching Christ and being what? Christ-like in their action. Amen, Christian? Hindi tayo gumagawa ng ating pangalan, at hindi natin pinapromote yung ating pangalan, kundi yung pangalan ng ating Panginoon. Amen, Christian? Isa nagkaroon sa akin, isang preacher. Tayo po susupport sa crusade. Yung last month yan tayo. Anong crusade yun? Franklin Graham Crusade. Doon pupunta sa Pilipinas, yung sa Amerika, yung kanyang pangalan, Franklin Graham Crusade. Sabi ko, hindi tayo sumusuporta dyan. Mga universalist yan. Mga interdenomination yan. Hindi tayo sumasabi sa kanya. Okay. Okay. Ang ipinapromote natin ay ang Panginoon sa Kristo at ang kanyang Ebanghelyo. Sabi kayo, saan tayo luluwas? Dahil tayo sa Franklin Graham Crusade. Secondly, ito is verse 27 to 28.
A real Christian is connected with persuasion. Acts 26:28. Acts 26:28. Doon kaya naman wala tinawag silang Christian because they preach Christ. Amen? And they live like Christ. Maliwanag ba? Ipinapakalan na si Kristo. Pangalawa, namumuhay silang tulad ng ating Panginoon Kristo. Alright? Okay, pangalawa. No? Pangalawa, okay, tinawag silang Christian, no? Okay, because they are what? They are connected with persuasion. Persuasion. Okay. Hinihikayat nila ang tao kay Kristo Jesus. Alright? Liwanag ba? Hinihikayat nila ang tao kay Kristo Jesus. Alright? At sila may talagang totoong nakakahikayat. Okay? Meron silang influence. Alright? Influence. Acts 26:28. Alright? Kasi na kayo? Acts 26:28. Alright. Basahin natin po muna sa King James Bible. 26:28. Ready? Basa. Number 27 muna. Alright. King Agrippa, believest thou the prophets? I know that thou believest. Anong sagot ng hari kay Pablo? Then Agrippa said to Paul, almost thou persuadest me to be a Christian. Tignan mo, kahit hari, liwanag ba? Kahit hari, okay, ipinangalan ni Pablo yung gospel at kanyang hinikayat ang haring tumanggap at kilalin ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya muna doon sa Acts chapter 11 hanggang 20, silang makikita mo. No? Ang tunay kong Christian connected with persuasion. Persuasion. Kaya tayo, bilang mga mananampalataya, no? Okay, our life should have some persuasion. Mahalaga yun eh. Yung buhay natin ay pinakakailan na mag-influence. Ang panghihikayat. Naliwanag ba? Naliwanag ba? Panghihikayat at buhay na, buhay na nakakahikayat. Naliwanag ba? Iba yung nahihikayat ka ng tao na hindi nakakahikayat yung buhay mo. Di ba? Pero iba yung buhay talaga na yung bang pinalilinan ka, kung nakakasama ka, di ba? Yung bang nakakahikayat ka. Okay? Bakit yung Christian? No? Gaya ng nabanggit natin na Sunday. Pero kung yung buhay natin ay walang pagkakaiba sa mga unbeliever. Kung yung buhay natin ay talagang worldly pa rin. Walang pagkakaiba. We cannot persuade anyone to get saved. Okay? We can persuade anyone to get saved. Alright? Ano naman sabi ng Bible na dapat na maging buhay natin in Matthew chapter 5, 13 to 14. Ano ba yung sabi ba doon? Na tayo ay dapat na maging parang asin ng lupa. Di ba? Kayo ang asin ng lupa. Tama? Kayo ang asin ng lupa. Ngayon, kung yung asin ay mawalan ng alat, ano daw? Kapag asin wala ng alat, ano daw? Wala ng kabuluhan, kundi mag-itapon sa lupa at pag-aapakan. Maniwala ba? Kapag walang influence is what? Kayo nga kung aalipustahin ka lang. Amen? Yung tinuturo mo, babalik din naman sa atin. Ano ba sabi? Hindi lang dapat tayo parang maging asimuliwan. Ilaw. Kayo ang ilaw ng salibot na hindi maitatago. Diba? Hindi pinapailawan ng isang ilawan para ilagay sa ilalim ng higaan. Kung isang tamang lalagyan upang mabigyan ng ilaw sa lahat ng nasa bahay. Kaya pagliwanagin niyo ang inyong ilaw sa gitna ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Okay? A real Christian is connected with persuasion.
persuasion. Amen? May panghikayat at nakakahikayat. Alright? Number 3. First Peter chapter 4 and verse 16. Tapos yun po sa Bible, 3 ulit lamang ginamit yung salitang Christian. Una, Acts 11:26. Pangalawa, Acts 26:28. At ito yung pangatlo. Ito lang yun. First Peter 4:16. Alright? Ano sabi dyan? Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, huwag siyang mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalan ito. Nakatayin po? Nakatayin po? Na ipinapakita nito, ipinapahiwatig na ang Kristiyano, ang buhay ng isang Kristiyano ay dumadalas ng mga binabata sa buhay. Ano sa English? If any man suffer as a Christian, nakatayin po? Anong pinakikita? So, about Christian, being a Christian in Bible definition. A real Christian is connected. Una, persuasion. Pangalawa, with suffering. With suffering. Alright? Yes, kasama rin yung trials, di ba? Yung mga pagsubok sa buhay, di ba? Upang patibayin ang ating pananampalataya. Marunong tayong magdepende sa ating Panginoon. Marunong tayong umasa sa ating Panginoon Kristo. Ma-i-apply natin, ma-exercise yung ating pananampalataya. Pero meron talagang suffering na kaakibat ng pagiging Christian. Bunga ng pagiging Kristiyano. Ano pinag-uusapan doon? Okay? Now, ito marahil ang isang dahilan kung bakit maraming nagsasabing they are Christian, pero hindi magawang mamuhay ng kakaiba. Dahil ito, wala siyang good influence. Alright? Bakit? No? Ayaw niya mag-suffer. Iniiwasan niya yung suffering. Okay? This is probably one of the reasons that many do not live any different or try to persuade others to be saved. Takot mag-suffer. Kasi ayaw niya mapahiya. Ayaw niya mapagtawanan. Ano yun sa akin? Ayaw mapahiya. Ayaw mapagtawanan. At takot siyang maalipusta. Okay? At pangatlo, yes. Pangatlo, okay, nahihiya siya. Pero huwag natin kakalimutan. Ano sabi ng Lord? Ang magmakahiya sa akin at sa aking salita, sa lahing liko na ito, ikakahiya ko rin naman siya sa harap ng aking Ama sa langit. Alright? A real Christian is connected with what? With what? With what? With suffering. Ano suffering yun? Hindi naman trials and testing. Ano di ba? Ridiculous, persecution, ambition, and martyrdom. Yung pinagtatawanan siya. Ano yung conclusion? What is a real Christian? What is a real Christian in Bible definition? Of course, number one, he is saved and sure. Alright? Conclusion ko lang, okay. What is a real Christian in Bible definition? And number one, paglakas, saved and what? Sure. Ligtas siya at tiyak niyang ligtas siya. Okay, ligtas siya at tiyak niyang ligtas siya. And pangalawa, he is what? Happy. He is a happy Christian. Acts 2:41, and then Acts 2:41, they that gladly receive His word. Diba? Masaya nilang tinanggap ang salita. Okay? He is a happy Christian. Amen? Amen, Christian? Okay? Ang source ng kanyang happiness ay hindi
siya sa mukha. Maliwanag ba? Ang source ng kanyang happiness what? Meron siyang relasyon sa Diyos at sa ating tagapagligtas. Yun ang source ng kanyang happiness. Maliwanag ba? Hindi kung ano meron siya. Hindi kung anong tinatangkilik niya. Kundi ba? Anong source ng kanyang happiness? Relationship with God. Amen? 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 Siya ay anak ng Diyos at ang Diyos ang kanyang ama. Okay? Pangatlo, he is in the concerned stage. Ano yung number one? Ano yung number one? 7? Sure? Okay. Ano yung pangalawa? Happy. Christian, ano yung pangatlo? Oh yes, he is in the concerned stage. Ano yung isipin ng concerned stage? Ito yung Kristiyano that he cares about their life and service to God. Ulitin ka, ha? This is a Christian that cares about their life and service of the Lord. Liwanag ba? Lagi niyang ina-acknowledge, lagi siyang concern sa kanyang pagiging Kristiyano at sa kanyang serbisyo sa Panginoon. Pero siya rin concern. Liwanag ba? Baka ako'y masira testimony ko sa mga pag ginawa ko ito. Nakikinig sa concern. Okay. Baka isang araw, pag nagturo ako sa mga tao ito, hindi na ako paniwalaan. Nakikinig ka? Concern. What? Stage. Okay. Alright. And this is a Christian who wants to do more and serve more God. Okay? Ang kanyang puso is what? May magawa pa sa Panginoon. No? At magamit pa siya ng Diyos in the more and more concerned stage. Paliwanag ba? Amen? Amen? Okay. Now, listen. Pakinig yung testimony ni Pablo. Yung kanyang concern. 1 Corinthians 9, 19 to 27, itinan niyo po, as a Christian, makikita mo sa kanya the concerned stage. He cares about his life and service to God, and he wants to do more and be used greater than ever before. Okay? Lagi ang naisisip na ay magamit pa siya ng Diyos ng higit pa sa mga gagawa niya ng una pa. Alright? Nasaan siya? Anong tawag ito? Concern? Stage. Ito yung real Christian in Bible definition. Alright? In 1 Corinthians 9, 19 to 27, dito lang po sa verse 25. Hindi, hanggang 27. Ang sabi pa po, and every man that striveth for the mastery is temperate in all this. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we are incorruptible. Yun ang kanyang concern. Makamit niya yung incorruptible crown. Kaya sabi ni Pablo, therefore, so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air. Meron siya talagang goal na maabot para sa Panginoon. Maliwanag ba? Pero siya talagang tinatarget para kay Kristo. Pero siya talagang gusto maabot para sa Panginoon. 37, di mo yung kanyang pinagmamalasakitan. But I keep under my body and bring it into subjection, lest that my enemies, when I have preached to others, I myself should be what? Should be what? Sa reference Bible, the word cast away ay nakalagay disqualified. Natatakot siya, ma-disqualified siya. Natatakot siya.
Na baka dumating ang pagkakataon pag siya hindi rin baka isang araw nangangaral siya ay hindi na siya paniwalaan at hindi siya pakinggan. Ayaw niya maging cast, away o madiskuha, ano po? Nasa stage siya, palakas. Ikaw ba? Kayo kaya ngayong gabi? Kayo ba nasa concert stage ng mga tao? Ha? Nag-iingat ba tayo? Nagbabantay ba tayo ng ating sarili? Ay, dapat lang, di ba? Dapat tayo na. Ayaw ko nga tayo yung maging kaparegulan ng mga nagsabing Christian sila pero hindi makita talagang Christian. Ayaw ko nga gano'n. Amen? O, gusto ko talaga yung Kristiyano na merong strong influence. Amen? May persuasion. Na kapag nagturo, kapag nagsalita, ay talagang pinakikinggan at pinaniniwalaan. Liwanag ba? Hindi pa rin nagtatawa sila. Hindi pa rin inaalipusta tayo at kung ano-ano sinasabi sa atin. Hindi ba rin? Ang mahalaga is what? Effective tayong nag-deliver ng salita ng Panginoon. Kasi kahit naman si Pablo, kahit sila talagang qualified, diba? Kahit naman yun, hindi lahat ng tao ay tinanggap ang tinuro nila. Maliwanag ba? Pero alam niya, tama yung sinabi ni Pablo, may power. Sila na magdadala kung hindi na tinanggap yun. Ang mahalaga ay what? Tayo ay Christian in Bible definition. We preach Christ. And we live like Christ. Ano ba siya? Oh, okay. Ano ba siya? At hindi ba rin pinagtatawanan tayo? Okay? Kasi nasabing tayo panatiko. Hindi ba rin? Sabi ng Panginoon, kung ako yung Panginoon ay inusig, kayo rin naman ay inusig. Amen? Okay lang, basta lang mahalaga, dahil kay Kristo. Ay, ito ba yun? Lord, aming salamat po sa mga napag-usapan.